Hindi nahiyang ipakita ni Zinaya na hindi naman talaga sila okay ng kanyang mga magulang. Ayaw na ayaw niya maging plastic sa mga ito at hining-hindi siya plastic kagaya nito. Talagang nilakasan pa nga niya ang boses upang makagawa ng atensyon kung kaya't lahat ng tao sa bouquet na yon ay nagsilimunan sa kanila. Lahat naman ay nakaabang sa sasabihin nila. Ang iba naman ay nagsilapitan upang makichismis sa nangyayari. Zenaya anak, ano bang pinagsasabi mo dyan? Nandito kami para i-congratulate ka. Nandito kami bilang magulang mong proud na proud sa'yo. Dahil sa achievements na narating mo. Mali ba yun? Tanong ni Matilda. Kitang-kitang matandang babae kung paano sila titigan ng mga guest doon. Halatang nakikinig ito sa pinag-uusapan nila. At kung mangyari mang malaman nito na hindi maganda ang relasyon nila ni Zinaya, ay malamang patay sila. Napakuyom ng kamao si Matilda at napahinga ng malalim. Hanggat maaari nagtitimpi siya sa babaeng kaharap niya. Pag mo nga akong tawaging anak, hindi mo nga ako tinuring na sarili mong anak, hindi ba? Inis na sabi ni Zinaya. At ikaw naman, Mrs. Santiles, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kapal ng mukha't pumunta ka pa talaga dito at magpakita sa akin. Hindi mo ba naaalala kung gaano mo ko kinutya at pinagsasampal? Kulang na lang patayin mo ko sa lakas ng sampal mo. Naalala mo ba noon kung gaano mo ko kinamumuhian? Kumuyam ang kamao ni Sinay nang maalalang hindi makatarungang desisyon at trato ni Matilda sa kanya noon. Alam mo ba kung gaano ko gustong yakapin at tanggapin ako ng sarili kong ina? Ikaw dapat ay nagtatanggol sa akin sa naaapi, ngunit anong klase kang ina? Pati ikaw ay inapi ako. At ngayon, na nakita mo kung sino ako, biglang bait ka sa akin? Wala kayong pinagkaiba ng asawa mo. Napakawalang kwenta niyong magulang dahil hindi niyo naalagaan ng maayos sa mga anak ninyo. Itaga ko pa sa bato. Hindi mararanasan ng anak ko ang pagmamaltratong ginawa niyo sa akin. Noong bata ako hanggang ngayon. Tila ba biglang nahilo si Matilda sa sinabi ng babaeng nasa harapan niya at hindi pa nga tapos si Sinaya sa pagsasalita. Hindi niyo ba alam na pinagseselosan ako ng paborito niyong anak na si Marigold? Simula nung bumalik ako sa pamilya niyo, natakot na to na baka kunin ko kayo sa kanya, na mawalan din siya ng magulang katulad ko, o hindi kaya ipatapon na lang basta sa ibang lugar. Anong klaseng magulang ba kayo? Kapag may pakinabang kami doon, ninyo lang kami mahal? Ha? Anong klaseng pagmamahal yon? Conditional? Kayong dalawang dahilan kung bakit ganitong relasyon naming magkapatid. Kung matino sana kayong magulang, hindi sana tayo nagkakaganitong pamilya. Itinakwil niyo na ako sa pamilya niyo tapos ngayon nandito kayo upang magstang mabait at responsabling magulang ko? Nasisiraan na ba kayo ng ulo? Sa katunayan, hindi niya masisisi si Marigold kung gano'n ang nararamdaman nito sa kanya. Well, hindi naman niya talagang pinatawad pa si Marigold sa ngayon dahil tinulungan siya nitong magpakulong si Miracle Mendez. Kung hindi naman kasi siya si Dr. Miracle na iniidolo nito, hindi naman magigising si Marigold sa pagkakamali niya. Ngunit kung hindi naman pinalaki ng mga magulang nila ng tamang babae, inispoiled ng bongga at hindi yan magkakaganon. Well, she hates her sister subalit nang ibabaw ang awang nararamdaman niya sa kapatid. Sabi nga sa kasabihan, evil isn't born, it's made. Tama, simula nung isinilang tayo meron tayong busilak na puso. Ang mga tao ay hindi naman likas na masama, ngunit nagkakaroon lamang ng masamang ugali sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan, choices, at syempre ang kanilang kapaligiran na kinalakihan. At kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang, doon din matutukoy kung sino nga ba tayo. Kung tinuruan tayo ng ating mga magulang sa murang edad na mahalin ng iba, matitiyak na mamahalin natin to. Ngunit kung tinuruan tayo nila na magkaroon ng puot sa ating mga puso, ganun din ang gagawin natin. Napailing na lamang si Sinaya, mabuti na lamang hindi ganun ang kinalakihan niya. Dahil ang kanyang lola ay may busilak na puso na kanya namang nakuha dito. Zenaya anak, hindi gulo ang nais namin ngayon. Hindi ka ba nahihiya sa mga bisita? Kinakabahang tanong ni Matilda habang nagpalingalinga sa paligid. Bakit naman ako mahihiya? Totoo naman ang lahat ng sinasabi ko at hindi naman ako nagsisinungaling. Isa lang ang gusto ko ngayon, kung mahihiya pa kayo. Umalis na kayo dito pati na rin sa buhay ko. Hayaan nyo na ako dahil una pa lang wala naman talaga kayong pakialam sa akin.
Mabilis na tinalikuran ni Sinaya ang kanyang mga magulang at naglakad papalayo sa kanila. Rinig niyang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid ngunit wala siyang pakialam doon. Mas maganda nang malaman ng mga tao na hindi sila okay ng mga magulang niya kaysa naman mabalitaan ulit niya na ginagamit ng mga ito ang pangalan niya. Yun ang kinaayawan niya sa lahat, ang gamit-gamitin siya ng ibang tao for their own benefits. Zinaya anak, tawag ulit sa kanya ni Salvador ngunit hindi na niya ito pinansin pa. Samantalang labis naman ang kahiyang nararamdaman ng mag-asawang Santile sa seremonyang yun. Halo-halo ang kanilang emosyon. Galit, inis, pagsisisi at kalungkutan. Tila ba nawalan ng lakas ang dalawa upang ipagtanggol pang sarili. Paulit-ulit na pinoproseso ng mga utak nilang sinabi ng kanilang panganay na anak. Zenaya, huwag kang ganyan sa mga magulang mo. Sigaw ni Matilda, ngunit patuloy lamang sa paglalakad sa Zenaya papalayo. Lalapitan na sana nila ang babae, ngunit mabilis na hinarangan sila ng mga tauhan ni Kit Joaquin, particularly mga men in black. Rinig nilang pagbubulong-bulungan ng mga tao sa paligid kung kaya't mas lalo pang nakaramdam si Matilda ng pagkahiya. Agad silang hinila ng mga ito palabas at binantayan. Baka pumasok na naman ulit sila. Nang makaalis ang mag-asawa ay kaagad na natahimik ang mga tao sa loob. Ang iba ay nagsitinginan sa isa't isa at ang iba naman ay walang pakialam. Sinasabi ko na nga ba, hindi okay ang relasyon nilang pamilya eh. Hindi ba't wala naman talagang paki ang dalawang yon sa panganay nilang anak? Bali-balita nga noon na ipinatapon si Zenaya sa probinsya ng mga ito at kinalimutan na dahil nag-focus lang ang dalawa kay Marigold. May isang lalaki nagsalita sa isang grupong nagkukumpulan. Tama ka, narinig ko ngang balitang yun. Kung ako rin naman sa posisyon ni Zenaya ay magkakaroon talaga ako ng pagkamuhi sa mga magulang ko. Sasama rin talaga ang loob ko dahil itinakwil nila ako. Tapos eto sila ngayon, nagmamakaawang mapansin ni Zenaya. Nalaman lang na maganda palang karir ng panganay nila. Grabing mga magulang. Mabuti na lang hindi ganyan si mom at dad. Tanggap nila ako kahit na ano pa man ang marating ko sa buhay. Dapat lang yun sa kanila. Walang magumagulang kung una pa lang. Hindi ka naman nare-respeto ng magulang mo bilang anak. Kahit pa sa kanila ka pa nanggaling, hindi pa rin yun rason para gawin nilang gusto nila. Nasaktan at kutya-kutyain ka lang. Deserve nilang nangyari sa kanila ngayon dahil hindi naman sila naging mabuting magulang kay Dr. Miracle. Tama, itinakwil na babalikan pa. Mga may katok din ng ulo. Mabuti hindi si Sinay nagmana sa kanila. Nagtawanan naman ang iba sa kanapailing. Lahat ng tao doon ay pabor kay Sinaya at naintindihan ng mga to ang sitwasyon ng dalaga. Pumunta sa isang mini garden si Sinaya sa gilid ng hospital upang makapagpahinga at makalanghap ng sariwang hangin. Napahinga siya ng malalim nang maalala niyang nangyari sa kanya kanina. Napaupo na lamang siya sa isang bench upang doon na muna magpahinga at ikalma ang sarili. Hindi niya namalay na nandun pala si Joaquin sa kanyang likuran. Mukhang malungkot ka. Napalingon si Sinaya na marinig na may nagsalita sa kanyang likuran. Kitang-kita niyang malamyang ngiti ni Joaquin sa kanya. Hindi umabot ang ngiti nito sa gilid ng labi. Nakita mo? Tanong ni Sinaya sa katinignan ng malungkot ang asawa. Agad naman siyang tinabihan ni Joaquin. Nasa dulo kasi siya ng bench, nakaupo kung kaya itinapat ng lalaki ang wheelchair nito sa dulo ng upuan. Ngayon ay parang magkatabi na silang dalawa. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Sinaya at pinisil-pisil ito na para bang minamasahe siya ng asawa. Yes, hindi na rin ako lumapit pa dahil alam kong kaya mo naman silang paalisin. Huwag ka nang malungkot, wife. This is your day, right? At sobrang proud na proud ako sa'yo dahil pinandigan mo talaga ang nararamdaman mo. Don't worry too much. Nandito pa rin naman ako. Meron ka pang asawang nagmamahal sa'yo ng buot palagi na sa tabi mo. Kumislap ang mga mata ni Zenaya habang nakatitig sa asawa. Sino ba naman ang hindi maiiyak sa ganitong sitwasyon? Sobrang na-touch siya at naramdam ni Zenaya ang pagmamahal sa kanya ng asawa. Malas man siya sa mga magulang, swerte naman siya sa asawa niya. At isa pa, meron na rin tayong little miracle dito. Hinimas ni Joaquin ang puso niya sa kanapayuko. Lagi ka namin poprotektahan at papasayahin, aalagaan at mamahalin. Napasingot si Sinaya dahil alam niyang tutulo ng kanyang sipon. Natulo na rin ang kanyang luha, kaya mabilis nang kinuhang panyo at kaagad na pinunasan ito. Kahit na hindi man niya natupad ang pangarap niya noong bata pa siya, nasanay mahagkan din siya katulad nitong nangyayari sa kanya ng mga magulang niya at i-comfort siya. Kapag may problema siya ay okay lang. Narito naman ang asawa niya para gawin yon sa kanya. Sapat na yon sa kanya kung tutuusin.
Naalala niya kung gaano naging paborito ng mga magulang niyang kapatid niya. Kung paano ibigay ng mga to ang lahat ng gusto ni Marigold, subalit panandalian lang pala yun. Once na mawalan ka ng silbi, kakaayawan ka na nila. Iba nga naman talagang nagagawa ng kayamanan at karangyaan. Nabago na nga ang mga to ng kanilang magulang. Hindi naman ako malungkot dahil sa nangyari kanina, Habi. Nalulungkot ako dahil binigo kong pangako kong binitawan sa lola ko. Nabibigyan ko ng tsansang mabuo ang aming pamilya. Nabigyan ko sila ng tsansang mahalin at talagaan ako. It's just that hindi ko kayang makipagplastikan sa kanila. Alam ko naman na kaya ganun sila ay dahil nalaman nilang ako si Dr. Miracle at hindi ang simpleng sisinaya na kanilang anak. Sa tingin mo ba magiging ganun sila sa akin ngayon? I doubt kasi ang tingin nila sa akin noon ay isang basura. Kinagat ni Joaquin ang labi sa kanapalunok ng mariin. Pinisil pa ng lalaking kamay ni Sinaya habang nakatitik sa asawa. Hindi niya akalaing mapupunta sila sa sitwasyong ganito ni Zinaya. Huling iyak ng babae sa kanya ay yung nalasing ito, ngunit sa ngayon hindi nalasing ang babae. Wife, alam kong proud na proud ang lola mo dahil sa nangyari ngayon sa'yo. Alam ko ring naintindihan ka niya kung bakit nagawa mo yun sa mga magulang mo. Sino ba naman ang anak na gusto ng peking pagmamahal? Kahit ako, ayaw na ayaw ko maramdaman yun. Mahal lang nila ako dahil may pakinabang ako sa kanila. Curse them. Kahit na wag na nila akong mahalin, okay lang. Sa kanila na yung pagmamahal nilang may kondisyon. Natawa ng mahina si Sinaya dahil sa sinabi ng asawa sa kanapailing. I just feel sorry for myself and for grandma. Umaasa kasi kami magiging buo ang pamilya namin ngunit nabago na talaga ng karangyaan at pera. Ang aking mga magulang. Wala na tayong magagawa sa kanila. Kung hindi man sila magbabago, nasa kanila na yun. Ang mahalaga ngayon ay nasa mabuting kalagayan na tayo't magkasama tayong dalawa. Nadagdagan pa ang pamilya natin ng isa. Napatango si Sinaya sa kanapangiti sa asawa. Thank you, Habi. Hinalikan na lamang ni Joaquin ang kamay ni Sinaya. Nang mapayuko siya ay napakunot ang noo niya nang makitang pamumula ng paa na Zinaya. Bigla siyang nag-alala, yumuko siya at itinaas ng konti ang dress ng asawa. Anong ginagawa mo, Habi? Nagtatakang tanong ni Sinaya sa kanya. Your feet, namumulang paa mo. Napayuko si Zinaya, hindi niya namalayan na namumula na pala ang kanyang mga paa. Napahis siya nang maramdamang humapdi ito. Alisin mo munang sandals mo, mahal. Mukhang hindi ka sanay sa sandals na to. Dahan-dahan namang hinubad ni Sinaya ang kanyang sandal. Sanay naman ako magsuot ng ganito. Mukhang hindi ko namalayang masikip na pala to sandal ko. Paliwanag ni Sinaya sa asawa. Hindi namalayan ni Sinaya na nasa harapan na niyang asawa niya. Dahan-dahan kinuha nito ang kanyang isang paa at maingat na minasahe ito. Next time, if alam mong hindi na kasyang sandal mo, wag mo nang gagamitin to, okay? Dahil masasaktan ka lang. Natawa ng mahina si Sinaya nang may ma-realize ang sinabi ni Joaquin. Para itong may ibang meaning. Opo, Habi, hindi na po. Just like to my parents, hindi ko na ipagpipilitang mahalin nila ako nang walang kondisyon dahil alam kong masasaktan lamang ako. Tama, and also para na rin sa kapakanan ng ating little miracle. Huwag ka na munang magsuot ng sandals. Flat shoes na lang. If you don't have that kind of footwear, bibilhan na lamang kita ng isang set. No buts, okay? Aangal pa sana si Sinaya, subalit napangiti na lamang siya. Yumuko siya at pinanood na lamang ang pangmasahe sa kanya ng asawa. Hindi naman ganun kataas ang sandal niya. Subalit kanina pa siya naglalakad pabalik-balik upang batiin ang mga bisita, kaya siguro namula at medyo namaga ito. Hindi naman niya yun naramdaman dahil lumilipad pa kaninang kanyang isipan. Hindi niya rin nakalaing makikita ito ng kanyang asawa at agad na nag-alala sa kanya. Tila ba natunaw ang puso ni Sinaya dahil siya nakita niya ngayon sa kanyang harapan. Seryosong seryoso talagang lalaki sa pagmamasahe sa kanyang paa. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi sa kanapapailing. Thank you, Habi. Hindi ko alam na marunong ka palang magmasahe. Natigil si Joaquin sa paghihilot subalit nagpatuloy pa rin at ngumiti na lamang. Ang mga mata nito'y nagliwanag habang minamasaheng makinis na paa ng asawa. Habang pinapanood ni Sinaya ang kanyang asawa na minamasaheng kanyang mga paa ay kagad na may naalala siya. Naisip niyang okay naman ang lahat ng equipment sa ospital, pati ng kanyang medical team ay nandito na sa Pilipinas at handa na rin sa gaganaping surgery nila. Might as well na ipe-perform na nilang surgery sa asawa. Habi, alam mo bang handa at kompleto ng lahat ng kagamitan sa ating ospital? Pwede na tayo mag-arrange ng surgery bukas. Handa ka na ba?
Nakangiting sabi ni Zinaya sa kanyang asawa. Natigilan naman si Joaquin at napahinto sa pagmasahe sa paa ni Zinaya. Nalalaki ang mga mata nito dahil sa gulat. Hindi inaasahan ng lalaki na bukas na kaagad ang surgery niya. Subalit kumunot ang noon ng lalaki na may biglang naisip. Dumapong tingin niya sa wala pang umbok na tiyan ng asawa. Napailing siya at sumagot kay Zinaya. Wife, makakapaghintay ang surgery, pati na rin ako. Okay lang naman na after mong mga anak i-perform ang surgery ko. I mean, ang kalusugan mong pinakamahalaga ngayon. Sa katunayan nang marinig ni Joaquin na bukas ay pwede na siyang operahan ng asawa, talagang nakaramdam siya ng excitement. Masayang masaya siya dahil sa wakas ay may doktor na magpapagaling na sa kanya. Ang isiping makakalakad na siya at hindi na kailangan ng wheelchair ay sobrang nakakaganda. Sa kalooban, palagi nga niyang napapanaginipan na naglalakad siya kasama sa Sinaya sa isang pasyalan. Magka-holding hands sila habang nagtatawanan. Ngunit sa sitwasyon ngayon na buntis ang asawa niya, hindi niya dapat kailangang unahin ang kanyang pansariling kalusugan. Nawala na nga sa isip niyang surgery dahil nakatutok siya ngayon sa pagbubuntis ng kanyang asawa. Samantalang napakunot naman ang noo ni Zinaya sa kanapabuntong hininga. Alam niyang iniisip lamang ng asawang kalusugan niya at nakakabuti sa kanya, ngunit alam niyang hindi na ito makapaghintay na makalakad muli. Ayaw din naman niyang paghintayin ng asawa ng isang taon mahigit para lang unahin ang kalusugan niya. Besides, ilang weeks pa lang naman siyang buntis at hindi pa naman masela ng kalusugan niya. Kayang-kaya pa nga niyang magtrabaho dahil hindi pa naman umuumbok ang kanyang tiyan. Aangal pa sana si Joaquin subalit inunahan na siya ni Zinaya. Habi, gagawin kong surgery bukas at wala ka na magagawa doon. Yan ang desisyon ko, okay? Kilala ko naman ang katawan ko kung kaya't huwag ka na mag-alala sa akin. Matagal ka na naghihintay sa pagkakataong ito at ayaw ko maghintay ka pa ng sobrang tagal dahil kaya ko naman, huwag na nating i-delay yon, okay? Binawi ni Zinaya ang kanyang paa at agad na nag-squat sa harapan ni Joaquin. Hinawakan niyang kamay ng lalaki nakapatong sa mga hita nito. Determinado niyang tinitigan ng asawa na ngayon ay halo-halo ng emosyon. Mahal, nakalimutan mo na bang doktor ako? Alam kong okay lang ako at kaya kong gawin ang operasyon na yon. Besides, kasama ko naman ang team ko na aalalay sa akin bukas. Isa pa, kailangan mo ng surgery ngayon para naman magsilang ng ating anak makarecover ka na. Ayaw mo ba yun? Malumani na sabi ni Sinaya sa asawa. Dahan-dahan niyang pinisil ng kamay ng asawa at tinitigan ng kumikislap ng mga mata nito. Nang natahimik ulit si Joaquin ay muli siyang nagsalita. Habi, look, hindi ko naman papagurin na sarili ko. Pangako na habang inooperahan kita, ay sisiguraduhin kong ligtas kami ni baby. Dahan-dahan niya itinaas ang kanyang kamay at hinimas ang makinis na pisngin ng lalaki. Napapikit naman ng mariin si Joaquin at napahinga ng malalim. Tila ba nag-iisip ang lalaki kung sasang-ayon ba siya o hindi sa asawa. Ilang minuto rin siyang natahimik sa kaunti-unting tumango. Sige, papayag na ako. Papayag na ako magpa-opera sa'yo bukas. Mabilis na hinalikan ni Sinayang kamay ng asawa sa kangumiti ng malaki. Sa wakas at napapayag na rin ang asawa niya. Nang malaman ng pamilyang Anderson ang tungkol sa gaganaping surgery ngayon, ay mabilis silang pumunta sa ospital upang magbigay ng suporta sa mag-asawa, lalong-lalo na kay Joaquin. Tuwang-tuwa naman si Mrs. Anderson at hindi napigilan na mapaiyak nang makita sa harapan niyang anak na si Joaquin na nakasuot ng medical gown. Dahil ilang minuto na lamang ay magsisimula ng operasyon nito. Sina Thunder, Luke, Mrs. Anderson, Assistant Jared, Butler James at General Natividad ay nandun din. Nasa silid ang mga to kasama si Joaquin. Ang lahat ay nakakaramdam ng sobrang tense at kaba. Magpakalakas ka anak, nandito lang kami nakaabang sa pagbabalik mo't ipagdarasal ka namin. Sobrang saya ko ngayon dahil sa wakas ma-ooperahan ka na. Iyak na sabi ni Mrs. Anderson kay Joaquin. Tumango lamang ang lalaki sa matanda. Salamat mom, magiging matagumpay ang surgery ko dahil ang asawa ko magpe-perform nito. She's the best doctor in the world, remember? So don't you worry. Yes, tama ka dyan anak. Sobrang saya ko. Hindi ko akalaing mangyayari ng pinapangarap ko para sa'yo. Isa lang naman ang gusto ko. Ang gumaling ang mga hita mo. Ngunit kaya ba ng asawa mong surgery? How about niya po? Nakakunot na tanong ni Mrs. Anderson kay Joaquin. Sabi ni Zinaya ay kaya naman niya at nangako siyang hindi niya papagurin ang sarili niya. Besides, nandyan naman ang team niya upang tulungan siya pero kapag may nangyari sa asawa ko, mommy, tell her to stop the operation. Seryosong sabi ni Joaquin sa ina. Nagsasalita pa siya na si Mrs. Anderson nang biglang sumingit si Thunder sa kanila. Wait,
Did you just said, apo? Sinong buntis? Si sister-in-law ba? Napalingon naman ang mag-ina kay Thunder at dahan-dahang tumango. Yes, anak. Magkakaroon ulit ng cute na chikiting sa pamilya natin. At tito ka na ulit. Masiglang balita ni Mrs. Anderson sa lalaki. Napaawang ang labi ni Thunder dahil sa sobrang gulat. Hindi makapaniwalang nakabuo ang kuya niya at ate Zenaya niya. Agad siyang napasuntok sa hangin at nagtatatalon-talon. Shit, magiging tito na ako ulit. Sigaw nito na para bang sinasabi nitong magiging ama na. Napairap naman si Mrs. Anderson sa sinabi ni Thunder. At ikaw naman anak, kailan ka bang magpapakilala ng babae sa bahay? Ikaw na lang ang walang anak sa mga kuya mo. Nang marinig ang sinabi ng inay kaagad na napangiwi si Thunder. Hindi mo ba alam tita, mukhang hindi po umaamin si Thunder sa inyo. Ang totoo niyan, bakla siya kaya walang babaeng mabilis na binatukan ni Thunder si Luke na marinig ang sinabi. Gago ka, hindi ako bakla. Baka ikaw dyan kasi ikaw ang dikit ng dikit sa akin. Katwiran ni Thunder kaya napahalakak si Luke. Ulul, sinong bakla? Araw-araw ako may babae. At minsan nakikita mo pa kaming magkatalik. Stop! Sigaw ni Mrs. Anderson sa kasinamaan ng tingin ng dalawa. Ang sakit niyo sa tenga. Kailan ba kayo magtatanda? Nagsalita naman si General Natividad at napailing na lamang sa kakulitan ng dalawang apo niya. Kahit ang matandang general ay nagulat nang marinig na magkakaanak na sina Sinaya at Kit Joaquin. Sa sandaling yon ay sobrang masayang matanda para sa dalawa. Naisip niyang kailan din kaya siya bibigyan ng apo ni Luke, ngunit sa sitwasyon ngayon, mukhang mahirap nang mangyari yon. Hindi kasi ito nagtatanda at puro kalokohan lamang ang alam.